Chapter 3. Lizette's Point of View. Ouch! Paimpit kong sigaw. Sinadya kong sabunutan ang aking sarili. Baka sakaling matauhan ng utak kong unti-unti nang nababaliw. Bakit naman kasi sa dinami-dami ng pagkakataon, ngayon ko pa siya nakita? Naiinis kong bulong sa sarili. Ang tinutukoy ko ay si Carter. Kay tagal ko siyang iniwasan. Pero heto kami ngayon. Muling pinagtagpo ng tadhana. Hindi ko naman matanggal sa isip ko ang napakaamo niyang mukha. Nauna kaming tumira ni Tito Bert dito sa subdivision kaysa sa kanya. Kilala siya dito sa kanyang buong pangalan. Pero kami ni Tito, tinatawag namin siya sa kanyang palayaw, Art. Tahimik siyang lumipat sa bahay sa tapat namin. At mula noon, tahimik din siyang nabuhay. Walang ingay, walang bisita, walang kahit anong bakas ng buhay labas. Marami talagang naku-curious sa kanya. Kasi isa lang daw siyang bumbero. Pero paano kaya siya nakabili ng ganoon kalaking bahay? Alam mo, may kutob ako. Galing siya sa mayamang pamilya. Gaya mo, Liz. Sabi noon ni Tito Bert sa akin. O baka naman, isa siyang miyembro ng sindikato. Naku, parang kailangan nating mag-ingat. Dagdag pa ni Tito habang nag-aantada. Hindi ko na lang pinatulan ang sinabi ni Tito Bert noon. Pero ngayon, habang marahang hinihila ko ang blinds ng bintana ng kwarto ko para sumilip sa tapat, unti-unti na namang nabubuhay ang interes ko sa kanya. Napakagwapo kasi niya, pero napakailap din. Gaya ng dati, patay ang lahat ng ilaw sa bahay niya, maliban sa terrace, kung saan naroroon si Bruce, ang kanyang golden retriever. Laging alerto, laging nagmamatsyag. At gaya pa rin ng dati, umagos na naman ang alaala. Mga tanawin kong hindi ko malilimutan tungkol sa kanya. Kung paanong tuwing hapon, makikita ko siyang nagjo-jogging. Pawisan, banat na banat ang katawan, at parang may ritmo ang kanyang hakbang. Kapag nakatingin ka sa kanya, hindi mo aakalaing isa lang siyang bumbero. Sa tindig, sa tikas, sa maskulado niyang katawan, sa napakagwapo niyang hitsura, para kang nakasilip ng eksena mula sa isang pelikula. Well-defined ang mga kalamnan niya. Malinis, maalaga sa sarili. At ang mukha, nako, kahit gaano mo iwasan, kapag siya ang dumaan, tiyak na makukuha niya ang atensyon mo. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, gusto kong lagi siyang napagmamasdan, kahit patago ba. Hoy! Magtigil ka dyan, Liz. Ang dami-daming lalaking umaaligid sa'yo, pero bakit siya pa? Sermon ko sa sarili. Lumayo na lang ako sa bintana at padabog na humiga sa kama. Totoo naman kasi ang mga sinabi ko. Hindi ko na mabilang kung ilang politiko at negosyanteng lalaki ang pumorma na sa akin. Pero kahit ilang ulit silang makiusap kay Tito Bert para humingi ng permiso, wala akong sinagot ni isa. Kahit date man lang, wala akong pinagbigyan. Tanging si Carter lang ang hindi matahimik sa isip at damdamin ko. Ewan ko ba? Minasahe ko ang sentido ko at pumikit.
Kailangan ko ng paalala. Nagkakamali ka, Liz. Wala kang feeling sa kanya. You're just attracted. That's all. Normal lang yan. Kahit sinong babae naman mapapatingin sa ganda ng katawan. Bigla akong napatigil. Muling sumagi sa isip ko ang eksena namin kanina. Yung panandaliang dumaan siya sa harap ng bahay namin. Suot ang naninikip niyang salawal. Basang-basa sa pawis. At halos lumapat na ang tela sa bawat umbok ng kanyang mga hita. Diyos ko, napalunok ako. Parang biglang nanuyo ang lalamunan ko. Enough. Kailangan kong ilihis ang isip ko. Hinanap ko agad ang cellphone ko sa loob ng bag. Pinatay ko ang ilaw at dumapa sa kama. Gamit ang liwanag ng screen, binuksan ko ang paborito kong website. I think paborito ito lahat ng mga babaeng nag-iisa, yung mga walang boyfriend. Pero isa lang ang hinahanap ko parati dito. Yung lalaking matagal ko nang pinapanood tuwing nakuhulog ako sa init ng gabi. Grayjaguar. Gray Jaguar. Tinype ko ang pangalan niya ng dahan-dahan. Ayun. Nakita ko na ang mga free videos niya. Eksakto. Nakaka-excite. Mukhang masarap na naman ang tulog ko ngayong gabi. Carter's point of view. Sa club. Hindi ko siya nilubayan ng tingin. Ang babaeng nakita ko kanina sa dance floor kasama ang kanyang mga barkada. Ang bawat kilos niya, mula sa paraan ng pagbibigay ng tip sa waiter hanggang sa mahinhin niyang pagngiti, alam ko siya na ang next target ko. Doon pa lang buo na ang pasya ko. Siya ang magiging laman ng page 95 ng sketchbook ko. Hindi ako nagdesisyon dahil nagagandahan ako sa kanya. Nakikita ko kasi sa kanyang mga mata. Para siyang may lihim, may lungkot, may pinaghuhugutan. At gusto ko siyang tulungan. Kahit isang sandali lang, kailangan ko siyang makilala. Makalipas ang ilang oras, nakita ko siyang tumayo mula sa kanilang mesa. Tila patungo siya sa CR. Napansin kong medyo gumigewang na ang kanyang hakbang. Senyalis ng ilang basong alak na marahil ay tumama na sa kanyang katawan. Inilapag ko ang hawak kong pamunas at agad akong nagpaalam kay Ashwolf. Pre, break muna ako, bulong ko. Ito na ang pagkakataon ko. Mabilis akong naglakad papunta sa pasilyo. Inayos ko muna ang suot kong maskara bago ako lumapit sa kanya. Habang sinusundan ko siya, dahan-dahan kong binawasan ng distansya naming dalawa hanggang sa tuluyan ko siyang mabunggo ng marahan. Ma'am, I'm sorry. Mahinang wika ko. Muntikan na siyang matumba sa dingding kaya agad ko siyang hinawakan sa siko. Sa gulat niya ay bahagya siyang napasandal at napatitig sa akin. Sa mga sandaling iyon, nakulong ko siya sa pagitan ng aking katawan at ng malamig na pader. Kapwa kami hindi gumalaw sa tagpong iyon. What are you doing? Tanong niya, halatang may halong kaba at pagtataka. Bahagya siyang yumuko at tinakpan ng kanyang dibdib.
Wary instinctive reaction niya mula sa kaba. Napatingin ako sa sahig nang mapansin kong nalaglag ang kanyang bag. Yumuko ako para damputin ito, pero sa pagmamadali ko, tumilapon ang laman nito, kabilang ang kanyang maliit na purse. Pinulot ko ito at sa pagkakataong iyon, nasilip ko ang kanyang company ID. Rian Salcedo, BPO Training Specialist. Nice. Ngayon, hindi lang hitsura niya ang alam ko. Meron na akong pangalan. At simula pa lang ito. Tumayo ako at iniabot sa kanya ang mga nalaglag niyang gamit. Agad naman niya itong hinablot mula sa aking kamay. Halatang gusto na niyang lumayo sa akin. Pero bago pa siya makaiwas, hinabol ko ang kanyang mga daliri at hinawakan ko ang dulo ng kanyang kamay. Napahinto siya. Umusog pa ako ng palapit sa kanya, sapat lang para magtagpo ang aming mga mata. May karanasan ka na ba sa mga katulad ko? Tanong ko sa kanya nang may mababang tono at panunukso. Napasinghap siya. Halatang nabigla at naguluhan sa aking sinabi. Ngunit bago pa siya nakasagot, iniwan ko siyang nakasandal pa rin sa dingding at mabilis na akong pumasok sa CR. If she's going to be my next sketch, I need to leave a mark. Something that lingers. Something that she'll never forget and will keep her wanting me more. Sambit ko sa aking sarili. Paglabas ko sa CR ay wala na siya. Parang walang nangyari. Bumalik ako sa bar at nagtrabaho habang siya naman muling nakangiti, nakikipagkwentuhan sa kanyang mga kaibigan. Pero kahit pa nagtatawanan sila, ilang beses ko siyang nahuling pasulyap-sulyap sa akin. Siyempre hindi naman ako nagpapahalata. Hinayaan ko lang. Ayokong maramdaman niyang alam ko. Ayokong matakot siya sa akin at umilag. Ang gusto ko lang, manatili siyang curious sa akin. Pagpatak ng hating gabi, nag-aya ng umalis ang kanyang mga kasama. Ito na ang hudyat. Nagpaalam ako agad sa boss ko na kung pwede akong mag-early out. Kaagad akong nagbihis, sumakay sa kotse at saka ako siya sinundan sa di kalayuan. Hindi ako lumapit at nagpahalata. Sinigurado kong ligtas ang aking distansya. Hindi ako nandoon para magmanman, kundi para malaman ko lang kung anong mundo ang ginagalawan ni Rian Salcedo. Pagliko namin sa isang kalsada, nagsimulang pumatak ang ulan. Tahimik, mabagal, parang sinadyang itugma sa tibok ng dibdib ko. Pagparada niya sa tapat ng isang bahay, mabilis siyang bumaba at kumaripas ng takbo papunta sa gate. Napakunot ang noo ko. Wala ba siyang kasama sa bahay? Umuulan pa man din, naisip ko habang nakatanaw ako sa kanya. Pagkabukas niya ng gate, sinulubong agad siya ng isang asong tuwang-tuwa sa kanyang pagdating. Napangiti ako sa eksenang iyon. Mahilig din pala siya sa aso, kagaya ko. "Chuvy, pasok, mababasa ka," malambing niyang tawag. Ginamit niya ang kanyang palad bilang pansamantalang panangga sa ulan habang isinasara niya ang gate ng kanyang tahanan. Bago pa siya makapasok, narinig ko pa siyang kinausap ang kanyang alaga. "Gutom ka na ba, Chuvy? Pasensya ka na't natagalan si Mami, ha?
Kawawa ka naman at walang masilungan. Halika na sa loob, punasan kita. Napabuntong hininga ako. Malaki ang bahay pero tila walang ibang tao. May alagang aso, nakakapagmaneho mag-isa, lumalabas ng gabi. Sa tansya ko, single siya. Hindi ko napigilan ng saya sa aking mga nalaman. Kung tama talaga ang hinala ko na mag-isa lang siya sa buhay, siya na ang hinahanap kong inspirasyon para sa page 95 ng aking sketchbook. Pagdating ko sa bahay, agad ko siyang sinubukang hanapin sa social media. Laking tuwa ko nang matagpuan ko agad ang kanyang account. Tunay niyang pangalan ang gamit niya. Ngunit sa ilang segundo lang, napawi ang aking ngiti. Isang luma niyang post ang bumungad sa akin. Larawan ng 2 wedding rings na magkatabi. Mali ito, mahina akong sambit. Hindi ko dapat tuksohin ang isang babaeng maaaring pag-aari na ng iba. Handa na sana akong isara ang PC at limutin siya nang bigla akong mapatigil sa isang bagong post niya sa kanyang wall. Heto ang laman ng kanyang post. Hey guys, I just wanted to share something personal with you all. My annulment has been finalized. I know some of you have been quietly wondering, waiting for the right time to ask, or just giving me space. Thank you for that. It wasn't an easy journey, but it was one I had to take for my peace, clarity, and growth. Please don't worry about me. I am not broken. In fact, I feel lighter and stronger. I'm choosing to move forward with gratitude for the lessons, for the love that once was, and for the beautiful life still ahead. So don't feel sad for me. Cheer for me. Here's to new chapters and quiet joys. I am okay, and I hope you are too. #new beginnings. Binitawan ko ng dahan-dahan ng mouse. Gumapang ang matinding kalungkutan sa aking kalamnan. Para na naman akong tinaga sa puso. Parang kahapon lang nangyari ang madilim kong nakaraan. Ginising ni Miss Salcedo ang damdamin kong pilit na ibinabaon ko sa bawat patak ng oras. Tumayo ako at lumayo sa computer. Lumabas muna ako ng kwarto at kumuha ng beer sa ref. Nilagok ko ito ng tuloy-tuloy sa pagbabaka sakaling malunod ng alak na ito ang sumusugat sa aking damdamin. Napasandal ako sa dingding at pumikit. Lalong pinagtibay ng nalaman ko tungkol sa kanya ang dahilan ko upang gampanan ko ang aking misyon kay Miss Salcedo. Naglakad ako palapit sa TV console at binuksan kong muli ang sketchbook. Hinaplos ko ang page 94 at muling binasa ang sinulat ko doon kaninang umaga. I couldn't save her, but I saved you. Huminga ako ng malalim at muling bumalik sa harapan ng PC. Mas determinado na ako ngayon na tuparin ang aking misyon. Pinalatok ko ang keyboard upang mag-send ng private message kay Miss Salcedo. Hi Rian, this is Grey Jaguar. The bartender you couldn't take your eyes off earlier at the club. I know it's a little bit weird of me to check your profile, but I have a feeling you might be interested in what I am about to offer. Let's just say,
It's a one-way ticket to something unforgettable. So, what do you say? Tanong ko sa kanya. Pinisil-pisil ko ang aking mga palad sa paghihintay. Bagamat umaasa akong sasagot siya, ay alam ko rin naman sa aking sarili na baka tulog na ito sa lalim na ng gabi. Tumayo ako sa kinauupuan ko upang magpalit na ng pantulog nang biglang tumunog ang aking message alert tone. Pabalikwas akong bumalik sa upuan at napangiti ako sa kanyang reply. Hi, I'm confused. What are you talking about? Sagot niya. Taimtim akong nag-isip bago ko siya sinagot. Gaya ko, tiyak kong may pinangangalagaan din siyang pangalan sa labas, lalo na't isa siyang pinuno sa kanyang kumpanya. Pero kailangan ko siyang mahikayat ng may pag-iingat. I felt something earlier when we crossed paths outside the restroom of the club. You looked at me like you wanted something more. Would you be open to sharing a steamy moment with me? Sagot ko. Ilang minuto rin akong naghintay sa kanyang tugon. Marahil ay nag-aalinlangan na ito sa aking alok o natatakot siya na baka may makaalam na iba sa aming gagawin. How much would that cost me? Tanong niya. Muli akong napangiti. Sumilay ang pag-asa sa aming pag-uusap. Nothing. But I do have 2 conditions. Sagot ko. What are they? Tanong niya. We will do it in your house. Mabilis kong saad. What? Gulat niyang chat. I know where you live. I'm good at tracing footprints. But please don't be afraid. I am a good person. Hindi kita sasaktan. Hindi lang langit ang pakay ko sa'yo. Gusto rin kitang maging ligtas sa mata ng mga tao. That's why I want it to happen there. Sagot ko. Nakaramdam ako ng kaunting takot sa aking sinabi. Sa gulo ng panahon ngayon, sino ba naman ang magtitiwala sa isang taong hindi mo kakilala at ang malala pa ay papapasukin mo siya sa sarili mong pamamahay? And why would I take that kind of risk? Tanong niya sa akin. Dahil alam ko, gusto mo rin akong mahawakan. Reply ko. Bahala na kung kakagatin niya. Alright, sabi niya. Muntikan na akong mapatalon sa tuwa. One more thing, sabi ko ulit. What now? Reply niya. Let's make it happen tomorrow at 8 o'clock in the evening. Hintayin mo ko sa harapan ng iyong bahay. Like I've said, I mean no harm. No strings attached. So if you're in, just type, take me home. Hindi na muling gumalaw pa ang mga tuldok sa aming pag-uusap. Tumango na lamang ako at nakumbinsing baka natakot na talaga siya sa akin. Nagpasya akong maghanap na lamang muli ng ibang taong maaari kong mailagay sa aking sketchbook. Nang hindi na siya sumagot, lumabas akong muli sa aking kwarto. Kinuha ko ang sketchbook sa sala. Gusto kong itabi ito sa aking paanan sa aking pagtulog. Bagamat kalungkutan ng hatid sa akin ng sketchbook na ito rin ang itinuturing kong bagay na pinakamalapit sa aking puso. Pagbalik ko sa aking kwarto, natigilan ako nang makita ko ang monitor. Take me home,
sagot ni Rian Salcedo. Nangilid ang luha ko. Tumiting ulit ako sa sketchbook at gumagaralgal na boses akong bumulong. Para sa iyo ang lahat ng ito, nanay, at anak ko, bulong ko. Hello listeners! Dito po nagtatapos ang ating kabanata. Pero gaya ng mga naunang chapters, muli na naman tayong iniwanan ng mga katanungan ng ating bidang si Bombero Carter. Anong klaseng tulong kaya ang hinahatid niya sa mga tao? Bakit niya pinili si Rian Salcedo? Ano ang malaking papel ni Lizette sa kanyang buhay? Abangan po natin sa susunod na mga araw. Maraming salamat po. Huwag kalimutang mag-like, share at comment. Paalam!